Remarks. Please allow the chair to deliver his closing remarks. Halos isang taon na po ang nakalipas mula nang tayo ay magsimula sa Quadcom. Sa lahat ng ating mga nasaksihan, ano pa? Ika nga ng isang awitin, kamusta ka? Ano bang dapat sabihin pa? Maliwanag pa sa sikat ng araw, nalinlang ang sambayanang Pilipino. Tanging mga bagong makapili na lamang ang magsasabing hindi tayo nalinlang ng mga dayuhang Tsino. Tama sila, hindi tayo nalinlang. Tayo ang nalinglang ng ating mga sarili. Hindi lang sana kundi hindi lang sanla, kundi ibinenta tayo ng ating mga sariling kababayan. Ang ating mga kinabukasan, ang ating mga anak at ang bayan sa mga dayuhang kriminal. Walang iniwan kay Judas. Itinatwa si Jesus kapalit ng salapi. Kapalit ng pangako ng salapi at kapangyarihan. Ang mga bagong makapili ay kusang nagpaunlak at nagpaubaya. Ang masakit hanggang ngayon, sila ay nagpapasasa sa kanilang namithing bunga ng kanilang pagsasamantala at pagtraidor sa bayan. Sana sa mga natuklasan ng pagdinig ng Quadcom ay mayroon managot upang di na sila tularan pa. Sana ang mga kinaukulan ay makonsensya at panagutin ang mga naglapastangan sa bayan. Libo-libong inosenteng Pilipino ang nagbuwis ng buhay ng walang saysay para lamang kumita ng salapi ang mga traidor na ito. Libo-libong mga asawa, anak, kapatid, at mga magulang ang naulila. Libo-libong biktima. At sa para ano? Sa lahat ng ito, tahasan kong maisisigaw na hindi naging inutil ang Quadcom, ang kongresong ito, at ang mga matatapang na saksi na ipakita natin sa buong mundo na tayo ay lumaban at nanindigan at nagpahayag ng katotohanan na walang takot. Na ipalabas natin ang tunay na kwento. Hindi haka-haka, hindi katang-isip, hindi imahinasyon, hindi ginawa ang Quadcom upang mag-akusa lamang. Maraming nagsabi na pamumulitika lamang po ito ang ginagawa ng Quadcom. Ang katotohanan po ay ito. Noong isang taon, nag-iimbestiga ang iba-ibang komite. Ang dangerous drugs ay iniimbestigahan ang 3.6 billion shabu shipment na dinala sa isang warehouse sa Mexico, Pampanga. Ang public accounts ay iniimbestigahan ang tila maanumalyang bentahan ng mga lupain sa Pampanga kung saan mga dayuhang Tsino at mga halal na opisyal ang nasasangkot. Ang public order naman ay iniimbestigahan ang mga pogo kung saan ay maraming krimen ang nangyayari. Ang human rights naman ay dinidinig ang mga akusasyon na nagkaroon ng kalabisan at abuso sa pagpapatupad ng war on drugs. Nakita ng liderato na mukhang magkakaugnay ang mga issues sa pangunguna ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales at Speaker Martin Romualdez. Pinag-isa ang mga nasabing pandinig sapagkat ang mga issues ay magkakasangkot at ang mga personalidad na nababanggit ay magkakasangkot din. Kaya naman nabuo itong Quadcom. Hindi sinasadya, kundi upang maiayos ang investigasyon ng mga pangyayari na kung titingnan ay magkakaiba, subalit kapag sinuri ay konektado pala. Di namin sukat akalain na ang mga may-ari ng warehouse sa Mexico, Pampanga ay mga Tsino na siya ring iligal na bumibili ng mga lupain sa iba't ibang probinsya at ang mga Tsinong ito ay may koneksyon pala sa marami pang ibang Tsino at korporasyon nila na konektado sa pogo, sa iligal na droga, sa mga krimeng nagaganap kaugnay ng mga ito. At konektado rin po sa mga matataas na opisyales ng bayan. Nagulat kami sa aming natuklasan. Mabuti na lamang at nagkaroon ng Quadcom. Kung hindi, ay baka nagising na lamang tayo na hindi na Pilipino ang nagpapatakbo ng bansa, kundi mga dayuhang kriminal na mga Tsino.
Kaya naman napatunayan ng Quadcom na hindi pamumulitika ang mandato nito. Ang lahat ng resultang nakapaloob sa aming committee report ay hango sa mga kasulatan, sinumpaang salaysay at pahayag ng mga humarap sa mga pandinig, nag-aakusa man o mga inaakusahan. Makailang beses pinaratangan ang Quadcom ng hindi patas na pagtrato sa mga humarap dito. Subalit sa paglipas ng mga pagsubok na ito ay nakita at napatunayan kung ano ang katotohanan. Patas ang pagtimbang ng Quadcom sa lahat ng humarap at inihain ng mga ebidensya. Isa lamang ang naging pamantayan ng Quadcom, ang tunay na kapakanan ng bayan. Maaring ito na nga ang huling pagdinig ng Quadcom sa panahong ito. Subalit ang paghahanap ng katarungan ay magpapatuloy. Kung hindi man nabigyan ng pansin ang iba pang mga bagay-bagay dahil sa kakulangan ng panahon, huwag po kayong mawalan ng tiwala at pag-asa. Hindi po manhid o natutulog ang inyong mga kinatawan sa kongresong ito. Kaya sa mga natutuwa sa pag-aakalang nakalusot na sila sa investigasyon, paumanhin po sapagkat malaki ang posibilidad na magkakaroon muli ng Quadcom sa darating na Kongreso. Ito ang Quadcom 2.0. Muli, isang magandang araw at maraming salamat sa lahat po ng nagtiwala. The next to deliver his closing remarks is the Chair of the Committee on Public Order and Safety, Congressman Dan Fernandez. Magandang gabi po sa ating lahat. Habang ako po ay narito sa huling pagdinig ng Quadcom tungkol sa operasyon ng POGO sa ating bansa, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot at ng panghinayang. Hindi man po tayo pinalad noong nakaraang eleksyon, maraming nagsasabi na matindi ang naging demolition job. Hindi lang laban sa akin, kundi sa ilan sa mga kasamahan kung matagal nang nagsusulong ng mga isyong mahalaga para sa bayan. Sabi ng iba, ito daw ang pagsama ko sa Quadcom, ang dahilan kung bakit hindi ako nanalo. Hindi natin alam ang buong katotohanan. Of course, there were several other factors. Pero ang sigurado po ako, hindi ko pinagsisisihan na ipaglaban ko ang ating bansa. Pinaglaban ko ito dahil naniniwala akong nakakasira, hindi nakakatulong ang patuloy na presensya ng mga POGO sa ating bansa. Tinanggap natin sila noon, siguro dahil umaasa tayong may mabuting maidudulot ito, na baka kahit papaano ay mapabuti ang ating kabuhayan. Pero nangyari, inabuso tayo. Ginamit ang ating kabaitan, ginamit ang ating batas, at higit sa lahat, ipinasok dito sa ating bayan ang katiwalian, ang karahasan, at ang kasamaan. Opo, hanggang June 30 na lang po ako na congressman. Kasaysayan na lamang po ang huhusga sa akin. Ngunit gaya ng sinabi ni Edmund Burke, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Kaya't kahit alam kong hindi madali, kahit alam kong may kapalit ang lahat ng ito, hindi ko kayang manahimik. Ako po ay isang ama. At bilang isang tatay, hindi ko hahayaan ang mga anak natin, ang kabataan, ang siyang magdusa dahil sa ating kawalan ng paninindigan. Ngunit habang sinusubukan nating hanapin ang katotohanan sa mga pagdinig na ito, paulit-ulit nating narinig ang mga salitang, "Hindi ko po maalala, Your Honor." Hindi pwede na basta ganun na lang. Hindi natin pwedeng hayaan na ang hindi nila maalala ay gawing pamamaraan upang iligaw tayo sa katotohanan. Oo, maraming ang natawa. Naging memes pa nga ang mga ito. Pero sa totoo lang, kung iisipin natin ng malalim, nakakalungkot at nakakagalit. Dahil para bang binabastos ang ating bayan, ang ating intelihensya, ang ating mga batas. Ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi simpleng kalimot.
Ang pinag-uusapan po natin ay money laundering, human trafficking, obstruction of justice. Hindi biro ito. Hindi ito dapat baliwalain. Noong isang araw, natapos na rin ang pagdinig ng TRICOM tungkol naman sa mga fake news at intentional na disinformation. Mga baluktot na impormasyon na sadyang ginagamit para impluwensyahan ang ating iniisip at nararamdaman. Napakasaklap isipin na maging ang katotohanan ay nababaluktot na rin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ako po ay nananatiling may pag-asa. Dahil sa ating kasaysayan, ilang beses na nating pinatunayan sa buong mundo na totoo, buo at dalisay ang pagmamahal ng Pilipino sa kanyang bayan. Marahil hindi pa ito ang panahon. Marahil ay kulang pa. Pero araw-araw pinagdadasal ko sa Ama na lumikha ng langit at lupa na pukawin niya ang puso at isipan ng ating mga kababayan upang ipaglaban nila ang kanilang dangal, ang kanilang kinabukasan, ang kanilang kalayaan. Hindi ito pagtatapos, kundi isang paalala na kahit masakit, kahit mahirap, ang tama ay tama at kailangang ipaglaban. Maraming salamat po. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Thank you. Thank you very much, Congressman Fernandez. The next to deliver his closing remarks is the Chair of the Committee on Human Rights, Congressman Benny Abante. Victory belongs to the most tenacious. Sa wikang Tagalog, ang tagumpay ay nabibilang doon sa mga matyaga at ang mga nagpapatuloy. Magpapatuloy po itong Quadcom na ito. Maaari ngayong hapong ito ay tatapusin namin sa 19th Congress. Subalit meron magpapatuloy sa 20th Congress. Ito pong aking binanggit sa inyo that victory belongs to the most tenacious ay binanggit po ito at sinabi ni Roland Garros, the daring French fighter pilot whose name now graces one of the greatest tennis tournaments in the world, the recently concluded French Open. Our own marathon, 15 hearings long. Marathon na nagsimula ng alas 9 ng umaga at natapos ng alas 12 ng hating gabi. Ngayon po ang pinakamaaga na natapos po ang hearing na ito. 15 hearings, marathon hearings, today comes to a conclusion as well. Please let me begin by again thanking my colleagues and co-chairs in the Quad Committee. It is the tenacity of the Quadcom, our refusal to turn a blind eye to injustice, our steadfast commitment to the truth that brought us here. We were not deterred by threats. We were not discouraged by lies. Kahit na po libu-libong mga bashing ang tinanggap namin. Kahit na mayroong mga trolls na bayaran ang siyang nagmura sa amin. We were never discouraged by those lies. And we did not grow weary even when the path to justice was steep. Even when the path was blocked by those who wished to evade the clutches of the law. Let the 15 hearings of the Quadcom remind one and all in challenging missions such as ours, we need to be tenacious. We need to be tenacious
because the forces we face are relentless, remorseless, and ruthless. We are up against syndicates of silence, cabals of corruption, and a culture of compromise that have allowed evil to thrive. If we are not tenacious, we lose ground. If we stop fighting, impunity wins. Malinaw na malinaw po, justice cannot be claimed in a single hearing or a single bill. It must be pursued relentlessly, especially when the system resists it. It is because of our tenacity that there is hope. Hope that the voiceless will finally be heard. Pag-asa na ang mga walang tinig at hindi maaaring marinig ang mga tinig ay magkaroon ng pagkakataong marinig ng taong bayan. Hope that the guilty will one day answer for their crimes. Hope that justice, though delayed, will not be denied. In a country where impunity has become too familiar, tenacity is not just admirable, it is essential. It is what we need to combat cover-ups, to resist threats, to resist retreat, and to pierce through the fog of fear in order to find the facts. It is what will keep us moving forward. Eka nga sa wikang Tagalog ng moving forward, abante. Even when others try to push us back. Sa ating magaling na speaker na 19th Congress, na magiging speaker muli sa 20th Congress. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong suporta. To the 19th Congress, thank you. Your resolve has shown the Filipino people what public service can look like. Principled, persistent, and persevering. To the incoming 20th Congress, the torch is now in your hands. May you be as tenacious as those who came before you. May you never tire of seeking the truth, serving the people, and fighting for what is right. Nakalagay po sa banal na kasulatan sa Galatians chapter 6 verse 9 na kahit po ang aking parang kapatid na Muslim ay katanggap-tanggap ang mga salitang ito. Ang sabi po dito, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Huwag po tayong mapagod gumawa ng mabuti, sapagkat sa tamang panahon, aani tayo kung hindi po tayo manglulupaypay. My friends, let us not faint. Let us not falter. Let us always be tenacious. And in God's time, we shall reap a harvest of justice. Tulad po ng mga sinabi ng mga magaling na manunulat, ang sabi nila, we might lose some battles, but eventually, we will win the war. Maraming salamat po. Pagpalain nawa ang ating bayan. Thank you very much, Congressman Abante. The next to deliver his closing remarks is the chair of the Committee on Public Accounts, Congressman
Joseph Caraps Paduano. You are now recognized. Thank you, Mr. Chairman. On August 6, 2024, the House of Representatives in plenary session approved House Resolution number 1880, which constituted a joint committee composed of 4 standing committees, namely the Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights, and Public Accounts. This joint committee, now commonly referred to as the Quad Committee or Quadcom, formally convened for its organizational meeting on August 12, 2024. Since then, the Quadcom has conducted a total of 15 public hearings, including today. As our inquiry draws to a close, I wish to first extend my heartfelt gratitude to the Filipino people, most especially to those who have consistently followed our proceedings through television broadcast and digital platforms. We know they listened attentively to the discussions and debates, often staying up until midnight and sometimes even later, just to bear witness to the unfolding of events in this investigation. Also, our heartfelt gratitude to the leadership of this House of this 19th Congress under the stewardship of Speaker Martin Romualdez. The consistently high public viewership of the Quad Committee hearings serves as clear and compelling evidence that the Filipino people are deeply invested in the issues that significantly impact our society, particularly the alarming proliferation of Chinese criminal syndicates operating within our borders, enabled by the negligence and collusion of certain corrupt elected and appointed of government officials. One of the highest recorded viewership occurred during the testimony of former President Rodrigo Duterte. Over 1.9 million individuals viewed the hearing via the official Facebook page of the House of Representatives, which live-streamed the proceedings in 2 parts. During his testimony, former President Duterte casually admitted, among other things, to having directed the Philippine National Police to kill suspected drug personalities if they resist arrest, or if they did not resist, compel them to fight in order to justify the use of lethal force. Former President Duterte was not only a prominent figure invited by the Quad Committee. It may be recalled that Attorney Harry Roque, former spokesperson of the previous administration, was also invited to respond to issues related to POGO operations. However, due to his misrepresentation regarding his absence in our hearings and his failure to submit financial documents despite an earlier commitment to do so, he was cited in contempt by the committee in 2 separate occasions. Since then, Attorney Harry Roque has evaded authorities and left the country under questionable circumstances, suggesting possible involvement with criminal syndicates. Who could also forget the testimony of Rowena Garma? In her sworn statement, the former PCSO General Manager confirmed that the so-called reward system for neutralizing drug suspect was patterned after the Davao model, a system of incentives implemented during Mr. Duterte's tenure as mayor of Davao City. She further testified that the same model was adopted and carried out by police officers and other law enforcement personnel closely associated with the former president during the nationwide war on drugs. Equally unforgettable were the deeply moving testimonies delivered
by the bereaved families of victims of the government's anti-drug campaign. The pursuit of justice during the Duterte administration proved to be extraordinarily difficult, primarily because many of those allegedly responsible for the killings were active members of the PNP, the very institution that was mandated to uphold the rule of law. The families who came forward did so with great courage, at great personal risk, to shed light on the systematic abuses and the institutional failures that allowed such atrocities to take place with impunity. Today, we bid farewell as the 19th Congress draws to a close. I too will no longer be part of the next Congress, having completed my 3 consecutive terms as a representative. However, this does not mark the end of the Quadcom or the Quad Committee. As the saying goes, a good product sells itself, and customer loyalty is earned when you consistently exceed expectations. In that spirit, we leave the challenge to the incoming Congress and its future leaders to continue and build upon the foundation that the Quadcom has laid. It is a tried and tested formula, and personally, I believe that beyond the many positive developments brought out by the Quad Committee, it has also reignited public interest, particularly among the youth, in actively participating in nation building. With that, I bid you goodbye. But our fight continues for a modern, prosperous, and corruption-free Philippines. Maraming salamat po. Thank you. Thank you very much, Congressman Paduano. The next to deliver his closing remarks is our Senior Deputy Speaker, Aurelio Dong Gonzales. You are now recognized. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. At dito po tayo nagtatapos ang kasaysayan ng Quadcom sa ilalim ng 19th Congress. Ngunit, huwag po kayong mag-alala. Hindi ito nagtatapos ang laban. Sa susunod na Kongreso, darating ang mga bagong mukha, mga bagong tinig, at mga bagong karakter. Ngunit, isang bagay na tiyak mananatili, ang diwa ng Quadcom matapang, matibay, at handang manindigan. In August 5, 2024, our Speaker, Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kinausap niya po kami nung pumutok yung pogo after the State of the Nation address of the President. Inaya po kami. That was August 5, 2025, 2024. Nag-inspection po kami. Unang-una, galing po kami sa Porac, sa Bamban, sa San Jose, Malino, Mexico, kung saan po nakita yung droga, at sa Lagundi, Mexico. Nung inilunsad ko po ang Quadcom, pagdating ko po dito sa House of Representatives, I stood up in the floor and I spoke. I am the one who authored, who sponsored this Quadcom. Ito po, nakikita nyo lahat ang 4 na mga chairpersons po natin ng Quadcom. Nang inilunsad ang Quadcom noong Agosto 2024, hindi namin inakalang milyong Pilipino ang magsusubaybay, manonood, at magsusuri. Pero ngayon, malinaw ang dahilan kung bakit kami tinangkilik, dahil kami ay naglalakas loob na talakayin ang mga bawal. Ang kinakatakutan
ang mga isyung di panaginip ay di inaakalang malalantad. Quadcom dared to touch the untouchables. We fearlessly expose what those in power tried to hide. Sa panahong may mga isyong tinatapakan, isinasantabi at pinipiling manahimik ang marami. Nariyan ang iyong kongreso. Hindi kami tumalikod, hindi kami umatras. Quadcom may just be a name, but it has come to stand for something for the greatest and for a greater. It is a symbol of truth, courage, and action. At kahit mawala ang dating kongreso, ang aming kasamahan dito, huwag kayong malungkot, Congressman Dan Fernandez, maraming salamat sa iyong partisipasyon. Nandito ang naglapos ng 3 termino, si Congress Caraps Paduano, Congressman Caraps, at nandito ang kamukha ko rin ang ating chairman ng Quadcom na nagtapos sa kanyang termino na kamukha ko po sa aming termino. Congressman Benny, salamat sa iyong partisipasyon na ibinunyag mo ang katotohanan para sa taong bayan. Maraming salamat po. Vice Chair, andito po kayo. Chairman Acop, Romy Acop. Kayo naman po ang matitira dito. Kayo na po ang bahala. At ang aking iniisip, hindi po titigil itong Quadcom. At kahit na wala po kayo dito, kami po, nina Ace, hindi po kami mangangamba dahil apoy na sinindihan ng Quadcom ay hindi kailanman mamamatay. Ang inyong kongreso ay mananatiling kasing tapang, kasing tibay, kasing totoo. At habang may mga tanong na hindi nasasagot, habang may mga isyong tinatakpan, habang may Pilipinong naghahangad ng ustisya, nariyan ang Quadcom. Narito ang inyong House of Representatives. And I would like to borrow ang salita ng ating Speaker of the House, just do the right thing. Pag ginagawa mo yung tama, wala kang talo, lalo na sa mamamayang Pilipino. Ako po, bilang miyembro ng 19th Congress, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala na po ako dito sa 20th Congress. Pero mananatili po kami. Kahit nasa likod lang po kami. Tutulong kami sa aming pribadong paraan para makatulong sa House of Representatives at sa ating mga kababayan na Pilipino. Salamat, Speaker Martin Romualdez. Salamat sa ating miyembro ng 19th Congress who participated from morning to midnight of this Quadcom hearing. Sa huli po, ako po, si Congressman Dong Gonzales, Aurelio Dong D. Gonzales Jr. Huwag niyo pong kalimutan, one time, naging Senior Deputy Speaker po ako ni Speaker Martin Romualdez ng 19th Congress. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo. Thank you, Congressman Dong Gonzales. And the last to deliver his closing remarks is our overall Vice Chair of the Quad Committee, the Chairman of the Committee on Transportation, the overall Vice Chair, Congressman Romy Acop. You are now recognized. Maraming salamat, Mr. Chair. Alam po ninyo, yung pong 4 ng kasama ko, 5, ay nag-prepare. Habang sila po ay nagsasalita, nasabihan po ako na ako'y magsasalita rin pala. At ako lang po ang iiwanan po nila rito para magpatuloy yung aming gawain. But anyway, being a good soldier and citizen, I will obey the chairman's order to give my remarks. Una, ako po ay nagpapasalamat sa aking mga 4 na chairman, our speaker and the senior deputy speaker for giving me the opportunity to work
insofar as Quadcom operations are concerned. As we conclude today's Quadcom hearings, we are reminded that the issues we have examined, illegal drugs, offshore gaming operations, and extrajudicial killings are not isolated challenges. They are deeply entwined with questions of law enforcement, accountability, national sovereignty, economic regulation, and human rights. The testimonies and pieces of evidence presented here at the Quadcom hearings have brought to light both the progress and the troubling gaps in our current systems. We heard voices demanding reforms, seeking justice, and calling for the rule of law to prevail without fear or favor. The Quadcom is tasked not only with uncovering the truth, but also with ensuring that truth leads to meaningful, lasting change. We owe that to the victims and to the Filipino people who deserve institutions that protect and serve with integrity. The Quadcom's work does not end here. Let these hearings stand as a commitment of the House of Representatives that we will do our work to the best of our ability, and it will continue to perform the task given to it. So, kami rin po ay nagpapasalamat sa cooperation din po ng aming mga resource persons. Kahit kayo po ay napapagalitan namin, kahit kayo po ay aming kinokontempt, kasi meron po kaming misyon o objective na dapat marating at ma-accomplish. Sana po maintindihan niyo po kami. Maraming salamat po. Thank you very much, Congressman Acop. So at this point, is there any motion? Okay. Before we approve our committee report, At this, we need to terminate the Quadcom first. the chair is willing to entertain any motion coming from the member. Is there any motion? Mr. Chairman. Sige, Congressman Paduano? The Chairman, for on behalf of the Committee on Public Accounts, this inquiry in aid of legislation is now terminated. Okay. What about the Committee on Human Rights? This Quadcom hearing is hereby terminated. For the Committee on Public Order On the and part of the Safety? Committee of Public Order and Safety, this Quadcom committee hearing is now terminated. For the part of the Committee on Dangerous Drugs, the committee hearing is now terminated. At this point, the resource persons are now excused at maraming salamat po sa inyong attendance. May we request that we ask the committee secretariat to please provide copy of the committee report to all the members present and suspend for a few minutes in order for the members to allow them to read the committee report before the approval. Session is suspended. So sa lahat po ng ating resource persons,